Kamusta mga Repapits? Si Alex Sonsi 'to. Nandito naman tayo sa another video ko na kung saan gagamit tayo ng isang item dito sa financial instrument na 'to para maipaliwanag natin ng maigi kung ano nga ba yung very specific item na yon. Pero bago ang lahat ay, tumungga muna tayo. So sa video na 'to ituturo ko sa inyo mga things na hindi masyadong nalalaman ng mga average Joe or mga minimum earner. Alam niyo 'yun? Yung mga kasi in majority, pagdating sa mga financial languages or financial instruments, wala tayong idea diyan. Kasi unang-una hindi natin alam kung saan hahanapin yung mga ganitong klaseng information. Tsaka yung mga basic stuff pa lang about banking wala nga tayo, eh. 'Pag ano ka, average Joe ka lang, 'pag minimum earner ka lang, hindi mo masyadong alam about banking. Maaaring naisip mo yung banking may savings, number one nasa utak mo saving. Pero yung 'pag dumating na yung checking, iniisip mo mga pang may pera lang yung checking. Dun pa lang parang talo ka na agad, parang aminado ka ng uneducated ka about financial languages. So sa pamamagitan ng video na 'to, maintindihan natin what the fuck is financial languages, financial instruments na nakalagay dito or whatever instruments or products na ino-offer ng mga bangko all over sa Pilipinas at sa ibang bansa. Pero sa video na 'to, very specific, instrument ang aking ituturo. So, 'di ba, parang ang ganda, 'di ba? Ang gandang pakinggan, ang gandang makita na, tarantado 'tong kolokoy na 'to, mukha lang ni Manny Pacquiao pero nagtuturo ng mga ganito. Saan niya nakukuha yung idea ganyan? Well, ang masasabi ko, kung halimbawa meron kayong mga ganyang, tanong, isip at, duda, well, ako lang naman ay isang small businessman while having my full-time job as butcher. Nagba-buy and sell ako ng products, new, used, dead or alive, broken, used, whatever, nagba-buy and sell ako nun ng mga gano'ng klaseng bukod sa nagba-buy and sell ako ng mga gano'ng klaseng item, marunong ako about computers, about gadgets, updated lagi ako sa computers at gadgets. So, alam ko what to buy and when not to buy. Alam ko yung mga variables items at non-variable items. Alam ko magkumpuni, alam ko mag-repair ng mga some kind of computers, lalo-lalo na mga gadgets. Dahil up to date ako diyan, marunong ako maghinang, marunong ako modified ng operating system, kaya computer man yan o mga gadgets. Alam ko yung pagre-repair ng crack screen, get ko yan, blah, blah, blah. So, ayan ang aking mga ilang skills na ginagamit sa pagninegosyo. At siyempre, pag negosyante ka, nagkakaroon ka ng mindset o nagkakaroon ka ng isip na pagiging entrepreneur. Parang gano'n. So, yung pagiging, yung mga skills na yon, yung mga vision thoughts ko na yon, ginagamit ko rin yon para dito sa mga financial languages or financial instruments na 'to. Ngayon gusto kong ipasa sa inyo kung ano yung nalalaman ko na kung saan alam ko 100% kung tutusin ay hindi niyo masyadong alam. Kasi in the survey sa Pilipinas, sa 10 ay parang 8% ang talo, 2% lang yung may alam about financial languages, financial instrument. Kung merong may alam yung sa may 8% na yon, parang ano, very limited lang yung kaalaman nila at hindi pa talaga sila sure. Hindi pa nila totally understood yung mga naiisip, naririnig, nakikita nilang mga financial languages, financial instrument tulad nito. Okay, anyway, punta na tayo sa topic. Kung gusto niyo maintindihan yung ibang ibang instruments or products dito, panoorin niyo yung isang video ko na pamagat ay financial instruments para literally malaman niyo kung ano ba ang mga ibig sabihin nung mga ibang items dito. Pero sa video na 'to, ituturo ko sa inyo yung BUL. Ang ibig sabihin ng BUL, Variable Unit Link. Ibig sabihin, dalawang bagay na magkasama na may, variable na wave. May variable na kondisyon. Pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. Kaya variable unit links. Dalawang stop na nakalink na ang situation niya para siyang alon, para siyang umaalon, gano'n. Hindi mo alam kung ito'y tataas, ito'y bababa.
Hindi mo alam. Kaya sinawag na VUL, Variable Unit Link, 'di ba? Ngayon, ano ba ang benefits nitong VUL or Variable Unit Link? Sa Variable Unit Link or VUL, dalawang things na meron ka diyan. So, 'pag nambato ka, you kill two birds with just one bird. With one bird. You will kill two birds with just one stone. Nambato ka, dalawang ibon ang napatay mo. O, 'di ba? Panalo ka agad. Paano ka hindi makakahindi diyan, 'di ba? Paano ka mahihindi diyan? Pucha, nambato ka ng isang bato lang pero dalawang ibon ang tinamaan mo, napatay mo. Oh, 'di ba panalo? So, ano bang dalawang ibon ang napatay mo rito? Yung dalawang ibon na napatay mo rito, unang-una, insurance. Insurance. Insurance ang napatay mong ibon. Itong insurance na 'to maaaring, ah, insurance about your property, about your health, about your education fund. Ayan ang insurance. Ayan yung unang bird na napatay mo sa VUL. Tapos, yung pangalawang ibon na napatay mo ay mutual fund. Ang pangalawang bird na napatay mo, mutual fund. Yung una mo napatay ay insurance na may maaring life insurance, health insurance, education fund. Ganon. Yung tatlo na yon, it depends on you how much money you will put into BUL. Kapag nag-put ka ng much money, eh makocover yung tatlong ano na yon, tatlong category na yon. Pero talaga main components ng BUL ay you kill two birds for just one stone. 'Di ba? Ang primary, insurance at saka mutual fund. Yung mutual fund, tulad nung in-explain ko sa video ko na financial instrument, ang mutual fund ganito yan. Bago tayo magpunta sa mutual fund, so, siguro by this time, naintindihan nyo na kung ano yung VUL or variable unit link. Ang variable unit link ay may dalawang benefits. Una ay yung insurance, yung pangalawa ay yung mutual fund na kung saan nagsisilbing investment. Ngayon, pupunta tayo dito sa mutual fund. Ano ba yung mutual fund? Yung mutual fund, parang connected yan sa stocks. Ganito yan. Sa stocks, mag-open ka ng account, magdi-deposit ka ng pera. Pagtapos nun, pag-deposit mo ng pera, bibili ka ng mga stocks. Kunyari, bibili mo yung mga stocks na nakapasok doon sa blue chips. Yung mga blue chips, yung mga big corporation, big company like ABS-CBN, GMA, tapos San Miguel Corporation, Metrobank, mga ganun. Ilalagay mo yung pera mo ron, bibiliin ka. Tapos, whatever wave na inabot ng mga companies, corporation na yon, kung tumaas ang financial status nila, maganda ang kita mo. Magkakaroon ka ng kita at yung kita na yon, ibig sabihin ng kita na yon, ang tinatawag sa kitang o magiging cut mo sa ininvest mong pera sa mga company na yon ay dividends. Every time nag-share ka o nagpo-put up ka ng money para sa mga ganong klase companies, corporation, mga ganito ganyan, nagiging parte ka nung companies, corporation na yon sa small amount lang. Sipin mo yon. Ngayon, hindi lang ikaw, kundi marami. Dahil maraming investor. So, ganun. Hindi lang basta pag-aari ng bangko yun, kundi halos parang pag-aari natin lahat. Once na nag-invest ka doon. Ngayon, gagawin mo ngayon nun, bibili ka ng ganon. Tapos, i-hold mo. O pwede rin i-buy and sell mo agad. Pero may mga chances na kinakailangan i-buy mo sa mura. Tapos, hawakan mo, i-hold mo. Maglagay ka sa mga tamang timing kung kailan mo isa-sell yun. So, ang sinasabing trading. Trade, 'di ba? Sa stocks, trading o magte-trade ka. Buy sa mas murang halaga, babaratin mo yung presyo, tapos noon, i-hold mo, maghihintay ka sa magandang panahon para to sell. Then after that, may kita ka. Ang ano noon, ang style noon o
kumbaga parang ways nun ay nagsisilbing transparent. Kasi nakikita mo yung mismong perang binagsak mo at nakikita mo yung perang pumapasok sa'yo. Gano'n 'yon. Nga pagdating naman dito sa may mutual fund, ang tawag naman dito diversification na kung saan nakabase sa kung ano man magiging alon nitong mutual fund. Ano nga ba yung mutual fund? Ang mutual fund ganito 'yan, kung sa stocks, eh, ikaw yung manually na i-invest ng pera, ikaw ang manually maghahanap ng bibilhin na stocks. Ikaw yung manually na maghahanap ng bibilhin ng stock, manually magho-hold yung stock na binili mo, manually mong ibebenta, manually mong imo-monitor yung analysis o yung kumbaga tinatawag niya, yung analysis or yung tinatawag na, ano bang tawag dun? Ikaw yung magmo-monitor yung some kind of inflation ng economy sa Pilipinas. Kung alam mo ang economy ay mababa, pwede kang bumili ngayon, tapos later on, maaring mag-ano yun, maghi-heal by itself. I-hold mo yung pera mo ngayon, bumili ka, mababa yung ano ngayon, stock ngayon, mababa yung economy ng Pilipinas, bili ka ngayon, tapos no, later, pag unti-unting lumalakad na yun, saka mo ibenta, o di malaki kita mo. Ganun yun. Ngayon, ngayon dito sa may mutual fund, parang ganun lang din ang ginagawa ng mutual fund doon sa stocks. Pero this time, imbis na ikaw manually nagmo-monitor, bumibili, nagho-hold, nagse-sell ng stocks mo, magkakaroon ka ng isang middleman. Ang tawag doon sa may middleman, ay, ano ba naman 'to, hindi makabura. Basa kasi. Sige, wag na nga natin burahin. Ang tawag doon sa may middleman ay ano, ang tawag doon, fund manager. Fund manager ang tawag doon sa middleman sa mutual fund. Fund manager. Fund manager ang tawag doon sa middleman sa mutual fund. Etong middleman na aka ay fund manager, ganito yan. Para akong isang organisasyon na mag-iimbita ng mga tao, mag-invest kayo sa akin sa ganitong panahon or whatever amount na kinita nung diskarte ko, magkakaroon kayo ng cut. So gagawin niya, ilalagay niya yung sarili niya sa stock market, tapos yun, pag well-known na siya or meron na siyang some kind of credibility, maraming taong dudumog sa kanya, mag-i-invest ng pera sa whatever amount na kayang afford ng tao. Tapos nun, kunyari ako, tas ikaw, tas yung siya, tapos sila nag-invest. Yung pera na yun mapupunta sa isang one lump sum na fund. Ngayon, yung fund na ngayon yun, yung funds na yun na nakolek ko, na kunyari ako yung fund manager, nakolek ko yung funds na yon, ang gagawin ko, ilalagay ko sa stocks, ilalagay ko sa mutual fund, ilalagay ko kunwari sa corporation bond, ilalagay ko kunwari sa equity bond, ilalagay ko kunwari sa government security bond, parang ganoon. Ilalagay ko sa some sort of financial instruments na alam kong pwede kong pagulungin, alam kong kikita tayong lahat, 'di ba? Yun yun. So, once na kumita yun, edi magkakaroon kayo ng dividends, magkakaroon kayo ng cut sa mga whatever money na na ininvest nyo. So, nag-gets yung ibig sabihin yon. So, sa pamagitan na itong BUL, Variable Unit Link, isang bato mo pumapatay ng 2 ibon. At yung 2 ibon na yon ay insurance at mutual fund. So, safe ka na, fully secured ka na, may investment ka pa. Di ba? May investment ka pa kasi may pera doon sa mutual fund. So, kung feeling nyo interesting, informative tong video na to, i-click nyo yan, like button, no? Tapos, i-send nyo tong video ko, i-share nyo sa video ko sa mga taong wala pang nakakaalam sa ganito. At syempre, i-click nyo yan ang subscribe button, maawa naman kayo sa akin.